Magandang araw mga Marikoy! At ayan nga mga Marikoy, mamamasyal nga muna tayo dito. Naisipan nga muna namin pumunta ng SM. At kasalukuyan nga palang umuulan ngayon dyan. Naalala ko nga noon nung pumunta kami ng SM. Alam mo yung tipong bumabagyo? Pero nagulat ako nung nakarating kami ng SM noon. Ang dami palang tao. At kukunin nga pala namin dyan yung sahod namin sa pagla-live namin sa TikTok. At pumasok na nga kami dito sa bench para maghanap ng pabango. Kailangan natin maging mabango para hindi tayo maamoy ni Crush. Oh wait, ano raw? At yan nga pala, inamoy na nga pala ni Sheena yung pabango dyan. Ang sabi niya sa akin, amoy baby daw yung amoy niya, pero parang hindi ko makita sa mukha niya. Parang feeling ko hindi naman siya nababanguhan sa inamoy niyang pabango. Pero bandang huli binili din naman niya yung pabango mga Marikoy. At ayan nga, kilig na kilig siya habang naglalakad siya dyan. Akala ko nga nakita niya si Crush kaya kilig na kilig siya. At pagsakay nga namin ng escalator ay sumayaw-sayaw pa siya dyan. At sabi ko nga ayun no, may taong nanonood. Bigla siyang nahiya. At hindi pa nga siya nakontento sa amoy ng pabango, ipinaamoy pa niya sa akin. At ayan nga, kaamoy niya ng pabango ay nababaliw na ata siya kay Crush. Ay, estek sa pabango pala. Oh wait. At yan nga, nakita nga namin dito may nagkukumpo panda. Este, hindi pala kumpo panda. Grabe nga ang flexible ng katawan nila dito. At dahil nga bagong sahod tayo, ililibre natin yung sarili natin para naman makapanood tayo ng sine. At tumingin na nga kami ng papanoorin namin dyan. Ang kaso wala kaming napili. Kaya ang ginawa niya, gusto niya na lang daw sumakay dyan. Yun nga lang, sa tagal niyang hinintay yung tao doon, bigla na lang siya nagbagong isip. Ayaw niya nang sumakay. Kaya ang ginawa na lang namin dito, kumain na lang kami dito sa ramen show. At dito na nga lang kami umorder ng pagkain namin kasi nagugutom na nga daw pala ito. Kaya ayaw niya na sumakay doon. At nandito na nga kami mga Marikoy. Ay tinan mo naman, tuwang-tuwa siya sa pinapanood niya. Ay nag-TikTok naman pala at sabi niya ang hot-hot niya daw dito. At ayan nga, ginilingan niya nga tayo dito mga Marikoy. Opak, awit. Ganito nga pala ang ginagawa namin kapag sumasahod kami mga Marikoy. Yung tipong inililibre namin yung sarili namin dahil sa pagod namin. Inibili namin kung ano yung mga gusto namin. Kasi alam mo naman mga Marikoy, ng mga panahon na walang-wala talaga, hindi kami nakakakain sa mga ganyan. At yung tipong pumupunta ka nga ng SM pero tumitingin ka lang, hindi ka naman kumakain. Dahil nga short tayo sa budget noon. Kaya nga nung may budget na tayo ay nabibili na natin lahat ng gusto natin. At dahil nga sinamahan natin ng sipag at tiyaga ay nararating din natin ang tagumpay. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong susuko, magpatuloy lang kayo kung ano yung ginagawa nyo. At kung masaya kayo sa ginagawa nyo, i-go nyo lang mga be. Kahit nga anong pagsubok ang ibigay sa inyo mga Marikoy ay kakayanin natin yan. Huwag tayong magpapatalo. At kapag nga sumuko tayo, wala ring mangyayari sa buhay natin. At kailangan din nating magtiwala kay God. Kasi siya lahat ang gagabay sa atin. At lagi nating ugaliin na magpasalamat kay God kasi siya yung nagbibigay ng blessing sa atin. Maliit malaki man niyang blessing na binibigay sa atin ay malaking bagay na rin yan. Thank you Lord for the blessing. At ayan na nga, dumating na nga pala yung ramen namin dito. At inunahan na nga ni Sheena yung pagkain dito kasi gutom na nga daw siya. At pakiramdam ko nga ay nagugutom na nga din ako kaya kumain na rin ako. Konti nga lang pala yung kinain ko sa bahay kasi alam kong lalabas kami. Syempre kapag kumain ako sa bahay, hindi ko na mapipil yung pagkain dito. At si Sheena nga dyan, ang dami na nga rin nakain sa bahay pero dyan ang dami pa rin niya nakain. Hindi ko nga alam kung saan niya inilalagay ang mga yan. Napakalaki siguro ng bodega sa katawan niya. O kaya naman pinipil niya lang na bagong sahod siya ngayon kaya kumakain siya ng marami. Naranasan mo na ba mga Marikoy na kapag pumupunta kayo sa mga ganyang restaurant ay tinitingnan nyo muna yung mga price niyan bago nyo bilhin? Kasi kami nung mga panahon na wala pang budget, kapag nakita namin 200 na yung isa hindi na namin binibili. Kaya nga ang sarap sa piling na nabibili mo na yung mga gusto mo, na hindi mo na kailangan tingnan pa yung presyo. At ayan nga, sinubo na nga niya dyan yung gyoza. At hindi nga niya yan hinipan, sinubo pa niya yan ng buo. Agoy, ayun, sobrang init. Kaya napainom tuloy siya ng coke dito. At after nga niyan, tapos na kaming kumain dyan. At ayan nga, nag-iisip na siya na ang laki-laki ng babayaran niya. Syempre, bagong sahod niya kaya siya yung magbabayad.
O di ba naisahan ko rin siya? At habang iniintay niya nga yung sukla ay nag-iisip siya kung bakit ganun kalaki yung binayaran niya. Oh wait, minsan lang naman yan. At pagkatapos nga namin doon ay nandito siya, gusto niya nga daw bumili ng sapatos. Matagal na nga pala niyang gustong bumili ng sapatos pero pinipigilan niya lang yung sarili niya. Kasi nga naman hindi ganun kabiro ang price ng sapatos. At kapag nga bumibili siya ng isang bagay na malaki talaga ang price, pinag-iisipan talaga niya muna ng mabuti. At ayan nga, kakamot-kamot na siya. At after nga ng pamimili niya ng sapatos ay hindi rin naman niya binili. Kasi nga alam mo yung tipong kapag hawak mo yung pera ay parang ayaw mo nang gastusin. At pagkalabas nga namin ng SM ay umuulan pala. Meron nga pala kaming payong pero hindi nga namin nadala. Yung bahay nga pala ang gumagamit ng payong namin. Awit. Mabuti na nga lang may dala siyang jacket. Kaya napakadami ng purpose ng jacket, pwede na rin palang pamandong. At sasakay nga pala kami ng tricycle dyan para pumunta kami ng SM Downtown. Doon kasi kami sasakay ng taxi pa uwi. Wala kasing sakayan ng taxi sa SM Central. Kaya ang ginawa namin, naglakad kami dito para makasakay kami ng tricycle papunta ng SM Downtown. At pagkadating nga namin dito sa SM Downtown ay nakita ko itong rambutan. Dahil nga matagal ko nang hindi nakakain yung rambutan ay bumili nga ako dito. Bumili nga pala ako ng 1 kilo nito. At habang bumibili nga kami ng rambutan dito ay meron ng hingi kay Sheena. Kaya binigyan agad niya si tatay. Dito nga pala sa SM Downtown ay maraming street food. May makikita ka dito mga bilihan ng kung ano-anong mga pagkain. At after nyan nga, naglakad na kami papunta ng SM Downtown. Pumunta nga pala kami dyan ng Watson para bumili ng cotton pads. At habang bumibili nga siya dyan sa Watson ay daladala niya itong rambutan. At after nga niyan ay iniwan muna namin yung mga binili namin dyan sa package counter. Dahil nga may bibilhin kami sa loob ng supermarket. At bago nga kami pumunta ng supermarket ay bumili muna kami ng pads ng Pili. At after nga ng lahat ng yan ay umuwi na din kami dito at inabot na nga kami ng gabi at inabot na rin kami ng ulan. Ayan, gala pa more. At ayan nga po pala, thank you nga po pala sa lahat ng mga nanonood sa amin. Huwag nyo pong kalimutang i-follow kami mga Marikoy. Thank you sa panonood. Bye-bye!